So ito mga kabanat 'no, may ipapakita lang ko sa inyo itong pagtatanong ni Congressman Busita dito. Eh, sang-ayon ba kayo dito sa mga tanong niya mga kabanat? Patungkol ito daw sa extrajudicial killing na ginawa sa ilalim ng war on drugs mga kabanat. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sundan ko lang po yung ilang questions ni Honorable Congressman Acop kay Colonel Leonardo. Colonel Leonardo, naniniwala ka na may mga biktima ng extrajudicial killings? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Thank you. Naniniwala ka ba na ito ay marami at hindi ilan lamang? I don't know the exact figure, Mr. Chair, but I believe so. Marami. Thank you, Mr. Chair. Colonel Leonardo, matanong ko lang, ikaw ba ay family man? May pamilya ka rin? Opo, Mr. Chair. Okay. Naniniwala ka ba na mahalaga ang tatay sa pamilya? Opo, Mr. Chair. Yes. Naniniwala ka rin ba na sa ordinaryong pamilya, pag namatay ang tatay, parang nasira na rin ang buhay at kinabukasan ng mga anak? Tama po yun, Mr. Chair. Yes. Naniniwala ka ba na sa ordinaryong pamilya, especially itong majority sa biktima ng extrajudicial killings, sa ating bansa, yung mga professionals, usually ang anak isa, dalawa. Pero yung mga maliliit na manggagawa, ang anak, 6, 7, 8. Tama ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So, would you agree na kapag yung isang biktima ng extrajudicial killing, may 5 anak, parang kung titingnan natin, mas malaki ang possibility na masisira ang buhay at kinabukasan ng mga bata? Yes or no? Yes, Mr. Chair. So, kung titingnan natin, mathematically, out of 20,000 na mga namatay, assuming 10,000 doon yung family man, mathematically speaking, more or less, 50,000 yung bata na nagsasuffer na ngayon. Would you agree? Kaso lang mga kabanat, yung tanong ni Busita, medyo okay tanong eh. Ang problema ko dito yung hindi niya tinumbok ang question. Dapat tinanong niya. Parang nakita nyo yung mga tanong, favor doon sa mga ano eh. Dapat nakuha niya, tinanong niya eh. Bakit nga ba nasangkot ang mga tao na yan? Kasi sa totoo, kung isipin mo talaga mga kabanat, hindi, palagay natin mayroong extrajudicial killing sa ilalim ng war on drugs. Halimbawa natin, ang dapat na may tanong, bakit nasama sila sa extrajudicial killing? Masasabi mo ba yung mga tao na yun na mga tao na yun halimbawa ay inosente? Walang kinalaman sa drugs? Yun bang gustong palabasin itong mga congressman na ito? Dapat binabalance nila eh. Sana hindi yung blaming nandun lang yung sisi, yung piga at saka panggigipit, hindi lang sa mga pulis eh. Dapat vice versa yan eh. Parang makakuha din ng kunting aral itong mga nagpo-post ng mga droga, mga illegal na droga, yung nagtatrabaho sa ilalim ng ipinagbabawal na gamot para magkakaroon din sila ng mahimasmas na mag-shift na tayo sa ibang work, hindi na tayo dito. Dapat mayroong ganun eh. Ito yung pinaka nakikita kong problema sa ating mga congressman. Kapag nag-hearing, walang makukuha na lesson, walang makukuha na moral lesson itong mga halimbawa sa mga taong gumagawa ng ipinagbabawal eh. Yung mga lumalabag sa batas, ika nga, wala eh. Kung bagkus, nabibigyan pa sila ng lakas na loob na ipagpatuloy yung kanilang ginagawa. Kagaya nito, yung mga tanong. Dapat natumbok. Bakit ba itong mga tao na ito ay napasama? Sabahin natin ay mali naman talaga. Halimbawa, extrajudicial killing.
parang lumalabas na yung mga pulis, yung batas ay idinaan nila sa kanilang kamay o di kaya naglilinis yung mga pulis. O sa palagay mo, yung nililinis ng mga pulis, in short, yun ba, yung mga inosente? Kaninong kasalanan kaya sa palagay nyo? Kasi kaninong kasalanan? Di ba? Kaninong kasalanan? Di ba? May kasalanan din, halimbawa, yung tatay na binabanggit kasi, more or less daw nagsasuffer yung mga kabataan dahil nawawala ng tatay sa ilalim ng war on drug kasi napaano sila eh. Pero ang tanong, bakit kaya napasama sila doon sa extrajudicial EJK in short, hindi natin banggitin yung buong ano. Bakit kasi kaya sila napasama? Yun bang napasama na yun ay sa palagay nyo inosente, walang ginagawa? Na umuupo lang sa kalye, umuupo lang doon sa gilid, binira ng pulis, sa palagay nyo, ganon? Sino? Diba? Ganon ba katanga yung pulis? Na papatayin ka na wala ka namang kasalanan? O palagay nyo, hindi kaya yung pulis, tinitira na yung asset nila, halimbawa si Juan de la Cruz, kasi itong pulis natatakot din na ibulgar yung ang mga pulis na yun, kaya yung isang inuunahan nila yan ang ano doon. Ibig sabihin itong taong itong Juan de la Cruz na ito, numero 1 na lumalabag sa batas at may pinagbabawal na ginagawa o labag sa, kaya napasama. Yun ang yun ang number 1 doon, mga kabanat. Ang problema, dapat maging balanse itong ating mga congressman kapag nagtatanong Hindi yung parang makikita mo talaga, mga kabanat, yung pagtatanong nila ay parang nagbibigay ng lakas ng loob sa ating mga kababayan na gumawa pa. Halimbawa, yung mga kababayan tayo nagtutulak ng droga, humitihit ng pinagbabawal na gamot, instead na matigil sila, lalong lumalakas sa ganitong ginagawang hearing kasi nakikita mo dito yung nadihado dito sa ginawang hearing nila, yung nadidihado hindi yung kundi yung mga pulis ang nadidihado. Hindi natin sinasabi na tama itong ginagawa ng pulis, maling-mali ito kasi extrajudicial killing. Ibig sabihin yung mga pulis na gumagawa ng ganun ay sila mismo yung may nililihim na ginagawang illegal na dapat itong mga pulis na ito sanang matumbok. Hindi lang hearing ng hearing, no? Tanong-tanong, dapat tinanong mo itong mga, halimbawa itong dapat tinanong ito, ano bang action nyo ngayon? May nakita na ba kayong mga taong gumagawa na ito? Dapat kinasuhan na o di kaya pinairing squad nyo na o di kaya pinakain nyo na sa leon. Ganun dapat Hindi yung tanong ng tanong. Ito, yes or no? Ano ba, kamusta na yung mga pulis na gumagawa ng ganito? Na-identify nyo na ba? At saka titingnan nyo naman, baka mamaya yung ginawa ng pulis, nakapatay nga yung pulis, napatay niya nga yung pero baka mamaya legit naman talaga. Dapat talaga. Kasi mayroong mga talaga naman diyan na mga pulis na nakapatay dahil sa self-defense, 'di ba? Hindi naman yang mayroon naman talaga. At may mga pulis naman talaga na pinapatay nila yung mga dahil nga natatakot nga sila maibulgar ang kanilang baho, kaya inuunahan nila. Yun dapat yung mapanagot ng mga pulis. Totoo lang, mahirap ito mahirap imbestigahan ito mga kabanat. Kung idamo talaga sa investigasyon, mahirap napakabigat ito kasi identify mo kung sino yung legit na operation at hindi legit na operation. Yung tinatawag na nililinis yung pangalan nila, tinutumban nila ang kanilang mga tauhan doon, o yung mga pulis talaga na gumawa ng legit operation na talagang nagkaroon ng bakbakan talaga, self-defense talaga. Ganun. Yun dapat. Mahirap imbestigahan. Yun sanang yamang itong kongreso ay parang naging naman talaga, naging investigation. Parang naging naman talaga sila, no? Naging dapat iimbestigahan na lang, ganun naman ganun, hindi yung papatanong mo yes or no, parang excessive killing, 'di ba? Yan, yes or no. Wala kang nakukuhang matinong wala kang nakukuhang idea, wala kang nakukuhang takot. Ako halimbawa gumagawa ako ng ipinagbabawal na halimbawa nagtutulak, wala akong takot, lalong lumalakas ang loob ko. Yes.
ganda ang ginawa ng Kongreso, lalo tayong napoproteksyonan nito. Oh, parang ganun ang nangyayari mga kabanat. Yan ang nakikita ko. Ang kalimbawa, itutuloy natin dito. I agree, Mr. Chair. Yes. So meaning, kung titingnan natin, Makikita natin dito kasi hindi ko pa naman napanood ang video natin. Baka may twist sa kanyang mga tanong at mayroong konting babala sa mga gumagawa ng ipinagbabawal na gamot. Tandaan nyo mga kabanata, ang hearing na ito ay parang patungkol sa war on drug. So, tinatawag na extrajudicial killing. Ako'y naniwala na yung napasama dyan, halimbawa mayroon naman talagang na dyan, naglilinis ng mga polis. Hindi yung nililinis ng mga polis at inuunahan na nila, hindi yung mga taong inosente na kumbaga sa ibang word sumusunod sa batas. Hindi yun. Ito mga taong binawian ng buhay, nilinis ng mga polis, ay ito yung mga taong may ginagawang kabalastugan at pinagbabao. In short, konektado sa polis, kaya tinira ng mga polis yan, nilinis ng mga polis kasi yung mga polis na yan natakot isumbong nitong mga kaya inunahan na nila itong si Juan de la Cruz. Yun sana minsan ipapaliwanag dyan. Wala eh. Ano yun ang problema eh? Parang Jesus Mariusip ng mga congressman ito. yung Kung lang kaya papalit dyan. Pag re-resignin kaya natin itong mga membro ng Quadcom mga kabanat. Tayo nang papalit dyan. Kasi makikita dapat ang mga talong nila mayroon sanang makukuhang hindi yung hearing ng hearing, yung pinapalakas lang nila yung mga taong gumagawa ng pinagbabawal. Oh, kita nyo. Sino bang nadidihado dito? Yung mga pulis. 'Di ba? Dapat pinupuna yung mga pulis ginagawa nilang bawal. Alamin din ng motibo kung bakit ginawa ng pulis para maiwasan kasi itong mga tao naman minsan kumakapit yan sa pulis para makagawa ngayon naglinis yung pulis, natatakot baka mamaya mahuli yun ng hindi nila kabaro kag kumanta yan nasabi si Juan de la si Pedro yung namin di tapos kaya nililinis yun sanang pupunto hindi ng mga na ito mga matalino lang sila sa papel, matalino lang ito nakapag-aral, pero pagdating sa mga bubo term effect nitong pinag-uusapan natin extrajudicial killings, sa pananaw ng iba, tama ang ginawa nila. Pero kung susuriin natin mabuti, mas dadami pa yung pwedeng maging kriminal. Itong mga bata na nasisira ang buhay at kinabukasan, would you agree? Maaari po, Mr. Chair. Tapos pinatay ng pulis. Ibig sabihin ni Busita, ako daw masisira yung buhay ko. Paano? Ibig sabihin dahil wala yung tatay ko maglulumpasay ako diyan sa kalsada? 'Di ba? 'Di ba? Hindi ko magets mga kabanat Dapat ipapaintindi na yung Talaga. So, sa tanong ni Busita, may napulot ba kayong aral doon mga kabanat? 'Di ba? May napulot ako, wala akong napulot doon Kung bangkos yung doon yung pulis Kasi yung tatanong na, yes or no, anong doon, hindi ko magets Talagang hirap. Parang sa akin, tingin ko, dapat ang ginawa ng Kongreso, nandun yung puna sa pulis, sa pinagbabawal, na dapat yung gumagawa, talagang dapat maparusahan yung mga pulis Dapat nandun din yung puna sa mga kababayan natin na pumapasok sa mga illegal. Halimbawa, nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Nandun din dapat para siyempre, hindi yung bibirahin natin ng pulis. No? Bibirahin natin ng pulis. Alam nyo, nung namatay, yung nabiwian ng buhay, sabihin natin na sa ilalim ng extrajudicial killing, may kasalanan din May kasalanan. Huwag niya sisihin yung pulis. Kasalanan niya Alam nyo, yung mga nagtutulak ng ipinagbawal na gamot, alam na nila yung kinahinatnan nila dyan Sumusugal na lang yan.
Sumusugal na lang nila. Alam nila yung pag pinasok nila yan, alam nila nga mahirapan sila lumabas dyan. Alam na nila yan. Parang sinusugal na nilang buhay nila dyan eh. Alam na nila yan. Hindi naman mga tanga yung mga yan eh. Pumasok dyan, alam nila na parang pumasok ka lang dyan sa isang butas, lalabas ka lang, nabaliwala lang. Yan ang, alam nila yan. Mga kabanat, dapat itong mga kongresan, alam din nila yun. Alam din nila, parang sana ginawa ng pulis, alam naman natin, maling-mali eh. Maling-mali, halimbawa, mayroon naman talaga extrajudicial killing, halimbawa, mayroon na, at saka naniwala ako, yung mga pulis talaga, marami dyan naglilinis, na mga pulis gumagawa ng illegal, kaya tinumba nila yung si Pedro, kaya natatakot, kaya tinumba nila, kaya natatakot sila. Baka mamaya kumanta yun. Yun ang isang motibo doon, kaya inunahan na nila yun. Dapat natumbok din ng congressman. Wala akong nakitang nagtanong ng ganun eh. Wala akong narinig na nagtatanong ng ganun. At saka, pangalawa, yung mga resource person sana na pumunta, halimbawa si Espinido, si Espinosa, hindi malang, oy, ko Espinosa, nagtutulak ka ba ng alam naman natin, hindi na magsasalita, ay hindi po. Di ba? Aamin ba yun na gumagawa? Hindi po. Di ba? Hulihin mo ganun. Wala. Diba? Dapat nagpapaano din itong mga congressman, nag-i-report din na sige, magsi-CI tayo sa lugar niya nito kung mayroon ano bang balita talaga doon sa mga taong tatanong tayo sa isang barangay, hindi yung isa. Baka may matatanungan mo yung nagtutulak din siyempre. Dapat yung kongreso dapat kung mag-iimbestiga man lang, kasi dapat punahin nila yung nagtutulak din ng droga. Hindi yung parang sa hearing na ito nakikita na itchapuera. Parang yung pulis, parang nakapokus lang kasi doon sa mga pulis eh. Bagamat yung title ng extrajudicial killing, talagang tinutukan nila yung mga pulis sana, pero nandun din sana sa part ng sa kabila. Halimbawa itong mga tinumba ng mga pulis. Alam naman natin talagang may kinalaman yan. May kinalaman talaga yan, yung natumba na yan, may hindi yan na isang inosenteng tao kinuha doon sa bahay at tinumba lang. Hindi ako naniwala na ganun nangyayari. Hindi ako naniwala ganun. Yung pulis na yan, kung ganyan ginagawa ay talagang may sira ng utak niyan, pag ganun. Ang nano ko diyan, ang pagkakaintindi ko yan, kaya tinumba yan ng mga pulis. Number 1, lookout nila yan. Halimbawa yan, itong pulis na ito mayroong ginagawang illegal. Ito si runner niya. Si runner nagbibigay ng dito. Itong si talagang yan, gagalaw yung pulis para hindi ako masumbong nito pag nahuli ito mamaya ng iba na hindi namin kabaro o hindi namin kumbaga hindi namin mahuli to kaming mga grupo. Talagang pag kumanta ito, ituturo nito si Amoni, siyang protector namin at patay. Kaya inunahan yung nakita. Dapat ma-address yan ng mga congressman. Ma-address yan. Number 1, sanang ma-address yan Masusolve ang problema kung ma-address yan. About sa mga pulis na itong mga eskalawag ng mga pulis. Masusolve yan. Pero kung ganun lang klaseng mga tanong, napakalamaya. Parang hindi ko alam kung ano bang plano nila. Walang mangyayari. Kahit ubusin nila yung pundo, kahit alam niyo itong hearing ito gumagastos ito ng milyon halaga, mga kabanat. 9 hearing. Gumagastos siya ng milyong halagang pesos para sa hearing lang ito. Sana may pakinabangan niya ng taong bayan. Hindi yung matatapos na lang hearing ni isang katiting na wala kang nakukuhang nakukuha mo diyang impormasyon. Diba? Yan sanang ayusin ng kongreso, mga kabat. Kaya wala akong nakikita talaga So yan lang natin video, mga. See you next video. Yan po na at banat. Wala akong ang sa akin lang. Dapat sa hearing may yung tumbukan talaga. Vice versa. Sisi dito, sisi doon. Ganun dapat ang gagawin ng congressman. Sisiyon si Pedro, sisiyon si Juan de la Cruz. Hindi yung sisiyon si Pedro, bibihon si Juan de la Cruz. Ang pangit ng ganun. Parang lumalabas na inispoil mo si Pedro, itong si Juan de la Cruz, pinalo mo,
Si Pedro naman ay binibibi mo. Lumalaki yung ulo ni ni Pedro, mga kabanat yan. Lalaking ulo ni Pedro at magkakaroon pa ng, sige, bira tayo. Okay, may protection tayo eh. Oh? Parang nangyari, naging protection ka eh. Instead na punahin mo itong si Pedro na gumagawa ng para magkakaroon ng at least takot, magkaroon ng may mas masama, may kukunting payo lang, makahimas-mas, magbalikwas. Wala eh. Di yung si Juan lang, sige, si Juan lang paluin natin, si hindi. Parang dapat yun ang gagawin eh. Vice versa yung sisihin mo si kahit sabihin natin namatayan sila, sisihin mo. 'Di ba? Para magkakaroon ng ibang taong buhay pa, magkakaroon konti ng himasmas. Halimbawa, kasi kayo naman pinasok yung ganung bagay at alam naman nila talaga na pinasok nila yan, hindi naman na makalabas talaga ng yan eh. Sugal na talaga ginagawa nila. Sinugal na nila kanilang buhay diyan. 'Di ba? Alam nila yan. At itong congressman, alam nila yan. Hindi naman pinanganak kanina lang yung mga congressman na yan, hindi nila alam eh na pag pumasok ka sa ganun ay at saka sabihin na, inosente po yan ang anak ko. Bakit? Sabi ba ng totoo yan? Sino ba nakakalam na talagang yung na yan ay di ba? Diyos lang talaga nakakalam yan, mga kabanat. Kahit halimbawa, sasabihin, inosente yan. Bakit? Alam mo ba yung bawat galaw niya na ano ka ba? May bulang kristal ka ba na buong yung galaw niya nakikita mo? Minuto-minuto. Madaling sabihin, inosente yan. Madaling masabihin yan, mga kabanat. Inosente yan. Pero mahirap patunayan kung gaano ka ka-inosente. Kasi pag alam nyo, itong mga adik na ito, pag nag-deny, hindi po. Ano magagawa mo? Di ba? Pag nag-deny yan, wala ka na magagawa eh. Yun isa yung malaking problema sa natin eh. Sa lipunan yung mga deny. Sasabihin lang, wala pong kasalanan, napakabait, bata yung nakapakabait na asawa yun. Common sense mo na lang. Tanungin mo, bakit ba napasama sila doon? Ano yan? Ibig sabihin mo, kinuha lang ng mga pulis na walang ginawa. Yung asawa mo, walang, yung pulis mo kinuha lang ng pulis. Bakit sila gagalawin ng pulis kung walang kinalaman? Diba? Common sense lang ang tanong. Bakit sila gagalawin ng pulis na walang kinalaman dyan sa issue na yan? Ano yan? Diba? Common sense dapat. Sila na. End ko na ito, mga kabanat.